Dalawang bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayon. Ang bagyong Ophel na kapapasok lang kaninang umaga at nasa silangang bahagi ng southeastern Luzon. At ang bagyong Nika na bagamat inaasahang lalabas na ng bansa ngayong araw ay nag-iwan naman ng matinding pinsala sa ilang lugar kabilang sa probinsya ng Isabela. At live mula sa Cauayan City sa Isabela, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, parang nakikita ko dyan sa video mo, maaraw na, pero kamusta ang sitwasyon dyan? Tama ka dyan, Ruth. Maaraw na nga muli sa malaking bahagi ng Isabela mula sa pananalasa ng bagyong Nika kahapon. Pero, nako, ngayon pa lamang nagsisimulang bumaha sa ilang lugar dito. Tanging mga nakahilerang poste ng kuryente na nga lang ang makikita sa Villaluna Street sa Cauayan City. Hindi na makita yung daan dahil sa mataas na tubig. Umabot na hanggang bewang o mahigit 3 talampakan ng baha sa lugar. Kahit hindi na kasi umuulan, patuloy naman ang pagtaas ng tubig dito mula sa Cagayan River. Ang nadaragdag na tubig galing sa mga bundok at ilang probinsyang nakapaligid sa Isabela. Dahil dito, maraming tulay na rin ang hindi na madaanan. Ruth, dito nga sa Cauayan City, nasa 5 barangay ngayon ang isolated matapos ngang bahain at lumubog yung kanilang mga dinadaan ng tulay. Kaya naman tanging mga rescue personnels na lamang ng CDRRMO ng lungsod ang may kakayanang makapaghatid sa kanila gamit ang bangka sa kabila ng malakas na agos ng tubig doon. Ruth. Mon, kamustahin ko na lang din kung yung mga basic services dyan, halimbawa yung kuryente, yung mga inuming tubig, or yung even yung supply ng gasolina. Nako, sa kuryente, Ruth, nasa mahigit 20 bayan at lungsod pa dito sa Isabela ang nakararanas ng power interruption. Yung ilang bayan or ilang LGU talagang totally walang kuryente at all. Kaya naman actually mabenta ngayon dito ang mga generator set. Pinagkakaguluhan ng ilang mga residente, hindi lamang ng mga taga Cauayan City o mga taga Isabela, kundi pati na rin yung galing sa iba't ibang probinsya. Nabibilian mula 6,000 pesos yung pinakamura, habang yung pinakamahal naman aabot ng 65,000 pesos. May ilang areas din na nakararanas ng problema sa water supply at yung supply naman ng gasolina, isa pa rin yan sa pinagkakaguluhan din dito dahil syempre nga panggamit nila ng mga generator. Ruth. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Rumaragas ang baha ang sumira naman sa ilang bahay sa Cagayan kasunod ng paghagupit ng bagyong Nika. Pinanood na lang ng mga residente ng Sitio Marcos kung paanong nawasak ang maraming bahay sa kanilang lugar kasunod nga po ng pagragasa ng tubig galing sa bundok. Ganito rin ang eksena sa bayan naman ng Gonzaga. Ang isang babae na paiyak na lang habang pinapanood ang rumaragasang baha. Sa bayan naman ng Tapel, tumirik ang ilang sasakyan matapos maglakas loob na tumawid sa binahang kalsada. Malawak ang pagbahari ng naranasan sa maraming bayan sa Cagayan, sa iba pang bayan doon, dulot nga po ng sunod-sunod na bagyo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.